Magandang araw mga kadyak. Katatapos lang namin na naggawa o nagbaba, no? At actually naibalik na namin yung EcoSport na ginawa namin. So same na same sa mga problema na EcoSport. So paalala, no, mga kadyak, wag na wag nyo pong idadaan sa tubig ang EcoSport nyo, no? Kasi ito po ay may bell housing at pumapasok yung tubig doon, papasok sa clutch port, papasok doon sa tinatawag na dual clutch, sa dry clutch. So, ang mangyayari niyan, ganito mangyayari niya mga kadyak, kakalawangin siya, no? And then later on, tapos hindi mo pagagamitin yung sasakyan mo, mag-stack up na. Kaya mababasa ni scanner, sabi niya na meron tinatawag na stack on, no? Actually, yung nabasa ko na, yung kanyang tinatawag na code, kasi nag-check engine na, meron nakalagay na A, stack on. So alam na po na natin yan mga kadyak dahil yan ang kadalasan nagiging problema ng EcoSport. So tignan nyo ulit ito kung ano nangyari sa sasakyan na ating ginawa. So ito mga kadyak, ay baba na natin yung kanyang transmission. So hindi ko na naipakita lahat. Nispiran ko lang ng WD-40 kasi hindi mahirap maalis yung tinatawag na shift port niya. So binabaklas na natin. Nako, grabe. Grabe yung kapal at yung kapal ng kalawang at kapal ng dumi na nasa loob, no. So grabe yung kapal. Makikita nyo dyan mamaya, no, na yan, no, makita nyo mga kadyak ko. Ang kapal ng mga dumi sa loob. So, ito yung possibility noon na naidaan to sa may tubig. Kahit na mababa lang mga kadyak yung tubig na yan, basta pumasok dun sa may transmission yan, dun sa may bell housing yan, papasok na, iikot na yan dyan mga kadyak. So, ito yung kanyang clutch port, mga clutch port, tignan nyo naman. Talagang hindi na gumagana, kaya no wonder, yung takbo ng sasakyan na ito, nako, pakadyot-kadyot. No? Ayan, oh, kapal ng dumi mga kadyak ko. Grabe, putik. So pakadyot-kadyot at nakakatakot i-drive ang sasakyan na ito. Natatakot din yung may-ari kung ano nangyari sa sasakyan niya. So ito pa mga kadyak ko, grabe yung kapal, oh. Yan ang nakuha namin dyan. Ang kapal, napakaraming dumi. Sinilinis na natin mga kadyak yan para mamaya masalpak naman natin yung bago. So ito, halos 90% na lang, konti na lang babalik. Naipalik na rin natin ang mga shaft. Yun. So ito, bago na naman nating trabahong ginawa. EcoSport pa rin. At ito po ay nagji-jerking na napakatindi. Nakakatakot. Ang cost po nun ay stack up ang mga shift port at yung ating clutch. Ayan. Ito ang pyesa na pinalihan natin mga kadyak. Ayun. Kita nyo naman, sobrang kalawang. Ang kadalasan na nangyayari dito mga kadyak, ang katotohanan, napapasok po minsan ng tubig, nadadaan sa tubig. So sakit ng EcoSport ito, pag nababad sa tubig, napasukan ng tubig, yan po ang mangyayari. And then, ititinggan nyo sa bahay, nako, lalo na mag-stack up na yan. So ayan yan, tignan nyo itong mga kadyak ko. So pinalitan lang natin, ayan, pinalitan natin lahat. Kapit natin yung gulong mga kadyak ko. Start na natin, rotis natin maya maya. So ito mga kadyak, start na natin sasakyan, tapos i-rotis na natin kung kakadyot pa. So kasi dati mga kadyak, gumaganong-ganon yan. Ngayon, tignan nyo mga kadyak, wala na yung jerking na napakatindi habang tayo nakadrive. Dati gumaganon yan mga kadyak na. So far, okay na yung ating tinatawag na ginawang EcoSport. Ayan. So, piga tayo ng gas. Ayan, wala nang jerking. Akyat tayo sa taas. Yun.
So, painitin natin yung makina. Si Sir Raymond, okay na yung sasakyan niya, no? Dati kasi ito, nagje-jerk na napakatindi. Eh syempre, nag-stock na yung mga shipboard, stock up na, nakataas na siya, hindi na bumababa. Kaya so far, so good, nagro-rotate kami. Smooth na yung kanyang sasakyan. Smooth na smooth. Salamat, Karemon. Ayan, paalis na kami at okay na sa sasakyan ni Thank Sir you kay Raymond. Pastor. Salamat marami. Okay. Yung mga kanyak, natapos na yung ginawa nating EcoSport na naman na nag-stock up yung kanya mga tinatawag na ship fork at nagpalit na rin tayo ng dry clutch, yung tinatawag na dual clutch. No? Sinabay na natin kasi nga kinalawang na rin, hindi na rin natin ma-reset. Kasi kung nire-reset natin, alam niyo mga kanyak, sa akin palagay, kung mababa pa yung mileage ng tinatawag na EcoSport nyo, 36,000 pa lang, 40,000 pa lang, pwede pa yung i-reset. Ang problema mga kajak, upon resetting, yung tinatawag na dual clutch niya ay hindi na ma-reset, kinalawang sa loob. So napakahirap naman na mag-rest tayo, na ibalik natin tapos mababackjump na naman tayo. Kasi alam niyo mga kajak ay hindi mo basta-basta naman magbababa ng transmission. Kaya sinabi ko na rin sa may-ari, in-advise ko na rin na palitan na rin ng dual clutch para minsan na lang baba. Baka magkaroon ng problema darating ang araw naman. Yung clutch naman ang magkakaproblema. So anyway mga kajak, hindi ko na pinakita lahat ng full video na paano magbaba. So may mga video na tayo dyan. So at least nire-remind ko lang po kayo mga kajak, yung ating sasakyan, especially sa mga EcoSport, wag natin idadaan sa may tubig, no? Wag natin ilulusong sa tubig. Ito po ay papasukan ng tubig yan, tapos magkakalawangin niya, mag-stock up na yung mga mechanism niya sa kanyang bell housing. So yun lamang mga kajak, God bless you po.